Luma. At yun din po, nagpapasalamat po sa attendance po natin ngayon, hapon na ito. Kami po ay nag-prepare ng program. Lahat tayo ay makapulot ng aral at ng mabaon po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa panimula po, tayo po ay mag-aawitan at kasunod po nito ang Bible quiz, roll call, and then po ang speaker po natin later ay si Brother Sam Colyado po. Yun po lamang at nawa po tayo lahat ay pagpalain sa hapon na ito. Joyful. Hello. Ayan. Hello, happy Sabbath po, everyone. Ayan. So, sa ating paunang awitin, let us all sing, Joyful, joyful, we adore thee, on hymn 12, 1-2. Oo, papel daw. Ito yata yun. Hello, hello. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, hail thee as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. All thy works rejoice around thee, earth and heaven reflect thy rays. Stars and angels sing around thee, center of unbroken praise. Field and forest, vale and mountain, blossoming meadow, flashing sea, chanting bird and flowing fountain, call us to rejoice in thee. Thou art giving and forgiving, ever blessing, ever blessed, wellspring of the joy of living, ocean tempt of happy rest. Thou the Father, Christ our brother, and who live in love are thine. Teach us how to love each other, lift us to the joy divine. For our opening song, let us all sing, Go Tell It on the Mountain. Hymn number 121, 121. Let us all stand po for our opening song.
the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept their watching o'er silent flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angel chorus that hailed our Savior's birth. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in a lowly manger, the humble Christ was born, and brought us God's salvation, the blessed Christmas morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. I will be reading from the book of Ephesians chapter 5 verses 8 to 10. Walk as children of light, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth, providing what is acceptable unto the Lord. Shall we all kneel? Let us pray. Our great God, Heavenly Father, we come before you this afternoon with grateful heart, thanking you for this gift of this day and for gathering us together in your presence. We ask you to fill this place with your love, peace, and the guidance of your Holy Spirit. Open our hearts and minds to receive your words. Help us to listen with faith, grow in wisdom, and encourage one another in love. Bless every participant here today, Father. Strengthen those who are weary, comfort those who are hurting, and inspire us to live according to your will. May everything we do and say bring honor and glory to your holy name. Let this gathering deepen our relationship with you and with one another. We entrust this time into your loving hands. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, happy Sabat po muli sa lahat. Mag-share lang po ako ng konting background ng ating pag-aaralan po ngayong hapon na ito. So, sa hapon po na ito, tayo pa rin po ay pinag-aaralan po natin ang libro po ni Ellen G. White na pinamagatang True Revival. No? Na sa hapon po ito, ang subtopic po na ating pag-aaralan ay paano po natin madi-discern or madi-distinguish ang isang bagay po ay kung tayo po ay truly revived via the Holy Spirit or kung ang ginagawa na po natin ay fanaticism, no? So sa roll call po natin mamaya,
Meron po tayong scenarios kung saan by a group discussion po ay aalamin natin kung yung kung revival po na yun ay genuine through the Holy Spirit or ginagawa natin siya in disguise of the Holy Spirit. And also, ma-elaborate pa po natin, mapag-aaralan natin mamaya through the mini sermon of Brother Sam Collado. So, bago po tayo dumako sa ating roll call, ay tayo po ay makakarinig ng isang awit na manggagaling po kay Jaira, Sister Jaira.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay dadako na sa ating Bible quiz. Na tungkol sa Genesis chapter 20 to 21. Okay. Next. Ayun yung question. Ako magbabasa. Ikaw na lang. Okay, number 1. Ay, joke lang pa. Sige, papasa daw po muna ni Brother Jobel yung papel. Sorry. Nakalimutan ko. Akala ko online. Meron na po ba lahat ng papel? Okay, parang meron na lahat. Okay na ba? Okay, start po tayo sa number 1. Okay. So, when Abraham moved into the region of Negev, where did he stayed for a while? So, nang lumipat daw si Abraham sa rehiyon ng Negev, saan siya nanirahan ng ilang panahon? A. Egypt. B. Gerar. C. Beersheba. D. Hebron. Hebron. Okay, ulitin ko po. When Abraham moved into the region of Negev, where did he stayed for a while? A. Egypt. B. Gerar. C. Beersheba. And D. Hebron. Okay, next. Question number 2. What did Abraham say when he arrived in Gerar? Ano ang sinabi ni Abraham patungkol kay Sarah noong nakarating sila ng Gerar? A. She is his wife. B. She is his servant. C. She is his sister. D. She is his cousin. Ulitin ko po. What did Abraham say about Sarah when he arrived in Gerar? Ano ang sabi ni Abraham tungkol kay Sarah noong nakarating sila ng Gerar? A. She is his wife. B. She is his servant. C. She is his sister. D. She is his cousin. So, magkakasunod po yan. Yung A po yung sa taas. Yung B yung kasunod. Letter C yung kasunod ng B sa second. And yung fourth is yung D. Hindi lang po nalagay yung letter. Sorry. Okay, next po, number 3. What did Abimelech gave to Abraham when he returned to Sarah? So, ano daw ang ibinigay ni Abimelech kay Abraham nang ibanilik niya si Sarah? A. Sheep and cattle, male and female slaves. B. Male and female sheep and cattle and slaves. C. Sheep and cattle, gold and silver. D. Male and female slaves and gold. Okay, ulitin ko po. What did Abimelech gave to Abraham when he returned Sarah? A. Sheep and cattle, male and female slaves. B.
male and female sheep and cattle and slaves. C, sheep, cattle, gold and silver. And letter D, male and female slaves and gold. Okay po, next, number 4. Number 4. How did God warn Abimelech that Sarah was Abraham's wife? Paano binalaan ng Diyos si Abimelech na asawa ni Abraham si Sarah? A, through an angel. B, through a dream. C, through a prophet. D, through a vision in the temple. Ulitin ko po. How did God warn Abimelech that Sarah was Abraham's wife? Through an angel. B, through a dream. C, through a prophet. D, through a vision in the temple. Okay, next po, number 5. What will happen to Abimelech if she will not return Sarah? So, ano daw po ang mangyayari kay Abimelech kung hindi niya ibabalik si Sarah? A, he and his wife and child will die. B, he and all his people will be cursed. C, he and all who belong to him will die. And letter D, he and his wealth will be transferred to Abraham. Ulitin ko po, what will happen to Abimelech if she will not return Sarah? A, he and his wife and child will die. B, he and all his people will be cursed. C, he and all who belong to him will die. And letter D, he and his wealth will be transferred to Abraham. Okay, next, number 6. Number 6. What happened when the Lord fulfilled His promise to Sarah? Ano ang nangyari nang tuparin ng Panginoon ang kanyang pangako kay Sarah? A, she gave birth to Ishmael. B, she gave birth to Isaac. C, she gave birth to Samuel. D, she gave birth to Joseph. Ulitin ko po. What happened when the Lord fulfilled His promise to Sarah? A, she gave birth to Ishmael. B, she gave birth to Isaac. C, she gave birth to Samuel. D, she gave birth to Joseph. Okay, next, number 7. How old was Abraham when Isaac was born? A, 90 years old. B, 95 years old. C, 99 years old. And D, 100 years old. How old was Abraham when Isaac was born? So, ilang taon daw po si Abraham nang ipinanganak si Isaac? A, 90 years old. B, 95 years old. C, 99 years old. And D, 100 years old. Okay. Next po. Number 8. Number 8. Why did Sarah tell Abraham that to send Hagar and Ishmael away? Bakit sinabihan ni Sarah si Abraham na paalisin sila Hagar at Ishmael? A, they wanted to leave. B, Ishmael was mocking Isaac. C, they were causing trouble in Gerar. D, they refused to obey Abraham. Ulitin ko po, why did Sarah tell Abraham to send Hagar and Ishmael away? A, they wanted to leave. B, Ishmael was mocking Isaac. C, they were causing trouble in Gerar. D, they refused to obey Abraham. Next, number 9. What is the meaning of Beersheba? A, 2 men swore an oath. B, 2 men called on the name of the Lord. C, 2 men trade ships. D,
2 men accepted 7 lambs. So ano daw po ang kahulugan ng Beersheba? A. 2 men swore an oath. B. 2 men called on the name of the Lord. C. 2 men trade ships. And letter D. 2 men accepted 7 lambs. Next, last, number 10. Number 10. What did Abimelech and Phicol, the commander of his forces, said to Abraham? A. God is with you in everything you do. B. God is with you in everything you desire. C. God is with you and Sarah in everything you do. D. God is with us in everything that we do. Ulitin ko po, ano ang sinabi ni Abimelech at ni Phicol kay Abraham? A. God is with you in everything you do. B. God is with you in everything you desire. C. God is with you and Sarah in everything you do. D. God is with you, with us in everything that we do. Okay. Pagtapos na pong lahat, pakipasa na lang po sa ating mga council yung papers. Ayan, magandang hapon po ulit sa ating lahat. Ngayon po ay hahatiin ko po kayo sa 4 na grupo. Pero bago po iyon, magkaroon lang tayo ng konting background sa kung ano po yung gagawin natin sa ating roll call ngayong hapon. So, nabanggit ko po kanina na ang topic po natin ngayon ay paano po natin ma-distinguish yung true revival na ang nag-inspire po ay Holy Spirit sa revival pero nagdi-disguise lang siya as Holy Spirit pero ang nangyayari na po pala sa atin ay fanaticism. So sa konting kahulugan po, ang fanaticism ay wait lang po. I-pull up ko lang siya. Yan. Ang fanaticism daw po ay, or yung isang fanatic na tao, isa siyang nagpo-portray siya ng isang excessive na enthusiasm and an intense and uncritical devotion towards some controversial matter such as religion or politics. So, fanaticism or isang fanatic na tao, no? Isa po siyang sobrang enthusiastic. Paano po yun sa Tagalog? Sobra po siyang maligalig, sobra siyang into that matter or situation na akala niya po ay sa halimbawa po dito po sa church setting, akala niya po ay sa sobrang filled siya with the Holy Spirit. Ngunit ang nagagawa niya na po pala ay inappropriate na or hindi na talaga inspired by the Holy Spirit. Yun po ang tinatawag natin na fanaticism. So, ngayon po sa ating group discussion, hatiin ko po sa 4. Bibigyan ko po ang bawat group ng 2 senaryo
i-discuss nyo po kung ito po ay inspired ba by the Holy Spirit or fanaticism na siya. So, for group 1 po, I think, paano ba? Ito na lang pong first 3 rows. And then, dito na lang po, sa inyo po hanggang kay Brother Willie ang second group. Kayo po dyan, Kuya Chris, hanggang kina ma'am na lang po. Ayan, yan kayo. Group 3. And then group 4, eto na lang po kayo. Group 4. Yan. So, for the group 1, ready nyo po yung phones nyo dahil ipaki-picture na lang po nung scenario na 1 and 2. Brother Sam or Michael? Nasa dulo ata. Pero hindi pinakadulo yung ano lang. Yung after nung roll call na slide. Yung after ng roll call na slide. Yan, yung after niyan. Yan. Yan, pa-picture po ako, group 1, ng 1 and 2. Okay na po. Next scenario. Yan, pa-picture din po ako. Yan. And then group 2 po, group 2 yung next, scenario 3 and 4. Yan, sige. And then yung isa pa po, yung next, yung scenario 4 sa group 2. Isa pa po. Yan. And then from group 3, scenario 5 and 6. Okay na po yung 5. 6 po, isa pa, 6. Yan, 6. And then group 4 po, scenario 7 and 8. Next, brothers. 7. Sige po, next. 8. And then, Brother Sam, pa-timer po ako ng 20... Ay, hindi. 15 minutes. Pabalik daw sa 3 and 4. Ay. Yung 15, brothers. May babalikan pa po bang senaryo? Yung 4 daw po, Brother Sam. Yan. Yan, for final instructions po, so ang una nyo pong gagawin is ide-determine nyo siya kung yung scenario po ay inspired by the Holy Spirit or fanaticism. Tapos yung pangalawa po, ano pong prinsipyo sa Bible yung pwede nating i-apply if ano po siya, inspired by the Holy Spirit. Yan lang po. Sige po, 15 minutes starts now. Discuss po kayo by group.
Yan, 3 minutes po to wrap up the discussions. And each group po, 2 representatives to share no, sa bawat scenario. So, yan, maraming salamat po sa pagpa-participate sa ating group discussion. Unahin ko na lang po yung group 1 to 4 para po nasa order din sa ating ano. Brother Sam, paki ano po nung 1 muna. Isa pa. Yan. So, group 1, sino po ang inyong dalawang representatives? Let count. Ayan, kayong dalawa. Yan, sige po. Mga kapatid, sabay-sabay po nating pagtuunan ng atensyon yung bawat senaryo. Alam ko pong makakapulot po tayo ng 1 or 2 things sa bawat senaryo po, no? Sige po, scenario 1, ako na lang magbasa and then kayo na lang explain. So, during a crowded outdoor community festival, a man stands on a bench with a megaphone. So, meron daw pong isang piyesta at may isang lalaki na meron po, nakatayo daw po siya sa isang upuan at may hawak siyang megaphone. So, siya po ay what we call nagpipreach, no? He loudly yells at passers-by. Nagsumisigaw po siya or parang, I think yung sense dito is
parang naghahayag po siya ng kanyang saloobin or nagpipreach. And yun nga lang po, kino-call out niya yung mga specific sins. Sinasabihan niya po yung mga tao na go straight to hell at kanya pong minamak yung kanilang mga kasuotan. So when a local church pastor politely asked him to lower the volume, may isang pastor na ni-request po na hinaan yung boses niya. Instead ay kausapin na lang yung tao ng personal. Yung tao po na yon ay sumigaw siya na yung pastor po ay isang compromiser or ano po, parang hinahayaan niya na magkasala yung mga tao. And yung pastor po ay sinabihan niyang isang wolf na nasa sheep's clothing. Parang nagkukunyari lang na mabait. Parang ganun daw po. So, yun po yung ating scenario 1. Group 1, ano po yung judgment nyo? Yung kung ito po ay inspired by the Holy Spirit or fanaticism. Ayan, good afternoon everyone. Medyo mahina pa. Magandang hapon po. Ayan, so base po sa napag-usapan namin. So ang scenario 1 po ay nilagay po namin as fanaticism. So bakit fanaticism? So sabihin ko muna na yung pag-i-evangelize po sa maraming tao ay maganda. May magandang dulot siya. Siyempre, kasi maraming tao po sa lugar o sa mundo na hindi pa po talaga alam kung sino po ang ating Panginoon. Di ba? Di pa nila alam kung sino ang nagligtas sa kanila. So that is why mission po natin na sabihin po sa kanila kung ano po ang katotohanan. So bakit siya naging fanaticism? So dahil nga sa the way na kung paano niya inilahad sa mga tao yung mapupunta sila sa impyerno dahil nga sa mga pinagagawa nila. Pero yun po ay mali. So bakit? Kasi nga, bago ka magsabi sa kanila ng ganon, na the way na yung pagsabi mo ay specific, kailangan yung attitude po natin na ipanapakita sa kanila ay maganda. Di ba? Kasi bakit sila maniniwala sa'yo kung ganon yung the way na pagsabi mo, di ba? Bakit sila maniniwala kung yung nagbibigay ng balita ay may masamang ugali? So, kailangan kapag nag-evangelize tayo sa ibang tao, kailangan ayusin po muna natin ang attitude natin. And then, sa sinabi niya na compromiser, di ba sinabi ng pastor sa kanya na dapat hindi siya ganun magsalita. Sinabi niya na compromiser yung pastor na yun. So, ibig lang niya sabihin doon na hindi po siya tumatanggap ng iba pong opinion. Yes. Hindi po siya tumatanggap ng ibang opinion. So, kailangan, kapag magsabi tayo sa kanila, kailangan unawain natin sila, di ba? Kailangan tingnan natin as a whole yung mga opinions nila. So, sa discussion namin, fanaticism po siya. Ayan po, no? So sa senaryo na ito mga kapatid, napapansin nyo po na parang meron pong good intention yung lalaking may megaphone, no? Kino-call out niya yung specific sins and kapag kinontinue to ng mga tao na gawin, ay sinasabi niyang mapupunta kayo sa impyerno or what. Pero though ito po ay, ang motivation niya ay from good intention man iyon, pero yung delivery niya po ay hindi. So yun po yung tinatawag natin na parang mayroon siyang revival sa sarili niya, pero in disguise lang ng Holy Spirit. Parang hindi po talaga yun inspired by the Holy Spirit. Dahil mas nagpo-focus na po siya sa condemnation rather than Christ's love. No? Pwede po natin ipahayag yung atin pong gustong ipahayag, pero hindi po sa ano pa po ng mga tao. Lalo po yung hindi pa nakakaalam kay Kristo. No? So, paano pa po nila mas matatanggap yon if ganun po agad yung na-receive nila una pa lang. So, scenario number 2, brothers.
Ayan po pala. Ito po pala yung summary nun. Fanaticism siya, tama. Dahil kahit po yung Holy Spirit nagko-convict sa atin na mag-repent tayo and ma-lead out tayo sa kindness and truth as per Romans 2:4. Pero yung paraan po niya kasi yung mali, no? Parang ipinasakamay niya yung desisyon, no? Desisyon na parang mapupunta kayo kapag tinuloy niyo pa yan. So, yun nga po, nag-focus siya sa condemnation rather na ipahayag yung pagmamahal ni Christ sa kanila. So, next scenario. So, the next scenario po, a church member silently decides to stop eating out and cancels their streaming subscriptions for the next 6 months. Bale, yung mga hindi naman kailangan na pagbigyan ng pera na pwedeng itigil muna for the next 6 months ay ginawa niya para makapag-ipon. They do not tell anyone except their spouse. They use the saved money to anonymously pay off the medical debt of a widow in the congregation. So yung inaipon niya daw pong pera ay anonymous or sikreto niyang binayaran yung utang sa ospital ng isang byuda. Yes, byuda. When the widow publicly thanks God for the miracle, the donor stays quiet and smiles from the back row. So dahil may back row, siguro yung byuda or byudo na to, nagsalita siya sa pulpit, nag-testimony na, mga kapatid, bigla na lang nawala yung utang ko sa ospital. Nung narinig ng nagbayad, doon lang siya, nakangiti lang siya, hindi man lang siya umako na, ako yun yung nagbayad, no, mga kapatid. Basahin ko lang po sa inyo kung meron po tayong mga Biblia. Itoon po natin siya sa Matthew chapter 6, verse 1 to 4. Ang sabi po dito, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen. Huwag daw natin i-practice yung righteousness natin para lang makita ito ng ibang tao. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Kapag daw po ito yung lagi natin ginagawa, na gumagawa tayo ng maganda para lang makita ng iba, wala daw tayong reward sa langit. Sino po yung ayaw ng reward sa langit? Di ba po wala naman sa atin, no? Sino po gusto ng reward sa langit? Taas kamay. Kawawa naman po yung ibang walang reward. Sino po gusto ng reward sa langit? Yes, lahat po tayo, no? So, sabay-sabay po natin tong gawin na gumagawa po tayo ng maganda, hindi para makita ng iba. Na-mention po ni Ma'am Rhea yung sa ibang vloggers po sa aming discussion, na kahit na maganda yung ginagawa nila, yung fact na medyo off yung fact na may camera, especially kung ikaw, nandun ka na sa pinaka-lowest point ng buhay mo, na wala ka ng makain, or nandyan ka na sa kalsada, matutukan ka ng camera, di ba? Hindi rin po siya maganda, mga kapatid. So, kung tayo nga po ay magbibigay, wag na po natin picturean siguro. Ang naisip ko lang, Brother Jabel, dito, kapag tayo ay nag-Global Youth Day, or Global Children's Day, actually nagpipicture din tayo. 'Di ba? Pero alam mo yung maganda doon, Brother Jabel, sa bawat bigay natin, tayo nananalangin sa bawat isa. Amen, mga kapatid? Amen po, no? Alam niyo, mga kapatid, kahit po sa ACS, nung tayo pa yung nag-community pantry, first station ay pinanalangin po namin ang bawat na mabibigyan ng pagkain. Kasi hindi po point na mabigyan natin sila dahil mayaman ang church or dahil marami tayong sponsor. Ngunit tayo po yung nagbibigay dahil ito yung blessings na binigay sa atin ng Panginoon at ito yung paraan natin nga na mapakita yung Christ-like character. And in that way, kapag na-invite na natin sila sa church, na ganito yung church mapagbigay, no? Parang si Jesus lang, ay tsaka natin sila may evangelize. So yun po yung aming discussion. Inspired po siya ng Holy Spirit. Next slide. Yan. So, tama po. Ang discernment focus ng scenario 2 is the Holy Spirit. And yun po, dinedemonstrate po dito yung true fruit of the Spirit, which is love, generosity, humility, and self-control. Dahil nga po, ayun nga po, nabanggit din nila yung Matthew 6, no? Parang dagdag ko na rin, don't let your right hand know what your left hand is doing. Yun po yung thought. Parang, dahil po,
iniwasan nila, nag-control sila sa sarili na para lahat ng glory maibalik sa Panginoon. Yun po yung ginawa nung couple or nung tao na yon sa scenario 2. Yan. Thank you, Group 1, for your participation. Next po is Group 2, scenario 3. Yan. Wow. Sinong kasama mo? Ayan, yung team ko, si Ann and sila Sir JP. Basa po nung... So, sa scenario number 3, no, nalaman natin na siya ay fanatic. From the word pa lang ng title, the rigid routine. From rigid, so ibig sabihin, sobrang tight, sobrang strict, legalistic, no? So dito, gumawa yung bata ng schedule, which is maganda naman. Meron siyang daily devotion, mag-grow siya sa salita ng Panginoon. Pero dumating yung point na someone is in need, no? Someone is in need of help. Pero hindi niya natulungan, hindi niya nagawa dahil nga iniisip niya na mapuputol yung kanyang devotion and mawawalan siya ng parang sa Panginoon. Devotion and yung Holy Spirit ay magigrieve, no? Naalala natin mga kapatid na God is a God of love, God is a God of kindness, God is a God of compassion, no? Sa puntong ito mga kapatid, hindi natin nakita na nagawa na yon. So that is fanaticism. Sige po, next slide. Yan, fanaticism po dahil yun nga po, no, parang sobra niya pong legal, sobra niyang extremist. Ayun pa po yung isa pang word sa fanatic, no? Extremist po sila sa mga bagay-bagay. Yung tipong ayaw niyang maudlot, no, yung kanyang 4-hour prayer, tama ba yan? Dahil parang iniisip niya pag hindi na ako spiritual na tao, parang ganon. So, doon po sa senaryo na yon, para siyang isang Pharisee, no? Parang kahalintulad niya yung Pharisee, sobrang legal na nakakalimutan nila yung compassion. And ayun nga po, giting ko na rin yung sa Hosea 6 verse 6. Sinasabi po sa Hosea 6 verse 6 na ang Diyos po, mas gusto niya yung love and ating care and knowledge of God rather than burnt offerings or ating sacrifices or kung ano mang iahandog natin. Mas gusto niya yung kung ano yung compassion natin or yung care natin sa iba. Sige po, scenario 4. Dito naman po sa scenario 4, meron pong prayer meeting na nagaganap at may isa pong babae na bigla na lang pong umiyak. At pumunta po siya sa microphone at sinabi po niya sa congregation na meron siyang nararamdaman na overwhelming, yung hindi niya na pong kayang tiisin mag-isa at napakabigat na kalungkutan. Para daw po ito specifically sa mga broken marriages sa kanilang community. At tinanong niya po ang church na samahan siyang lumuhod at manalangin for healing and restoration. The room falls quiet, tahimik po sila lahat na nananalangin for 20 minutes po in an orderly, deeply reverent manner. So, very simple example lang po ito ng yung topic po natin ever since scenario 1, which is may kita nyo po talaga sa tao kung nasa kanila ang Holy Spirit sa kanilang fruits. Hindi nyo naman po malalaman, for example, sa isang puno ng mangga, kung anong klaseng puno siya kung wala po ang bunga ng mangga. Hindi naman po pwedeng mansanas ang kanyang bunga o iba pa pong prutas. So kailangan makita po talaga sa isang tao kung kiniklaim po nila na nasa kanila po ang Panginoon, ang Holy Spirit, at kung truly na-inspire po sila kung nasa kanila po ang bunga. So may kita po natin ito sa babaeng ito. At pagkus siya po ay nag-burst into tears. So pwede din po nating gawing parang flag yon na, ay, umiyak siya ng biglaan. Parang ang dramatic niya naman or masyado siyang emosyonal. Pwede po yon i-flag. Pero tingnan po natin mga kapatid, pasimple po ang kanyang pagtanong sa church. Mga kapatid, maaari niyo po ba akong samahan na lumuhod
tayo po ay manalangin in an orderly and deeply reverent manner. Dahil ako po ay na-inspire ng Holy Spirit sa mga broken marriages sa ating community, no? Napakasimple po, hindi po siya nagwala, wala po siyang sinabing out of the ordinary. So, ayun po, mahanap po natin yon sa Bible, sa Galatians 5, verse 22 to 26. Ang fruits of the Spirit, love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sabi pa po dito sa verse 25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Hindi po enough na alam po natin ang knowledge, ang wisdom ng Holy Spirit, but let us also be the living example of it. Yun lang po mga kapatid. Thank you. Next slide. Pointer. Hello. Yan. So tama po, no? Yung woman na yon was truly inspired by the Holy Spirit. Yan. Though sobrang emotional nung situation, and mas pinili niya pa rin pong i-ask yung church, no? Mas magpaalam, at hindi po siya nag-cause ng parang yung naka-megaphone kanina na bigla-bigla na lang tas makasalanan ka, ganun. Hindi po, no, ganun. At yun po, parang sa event na yon, mas na-touch niya pa po yung kanyang churchmates, no? And sa ganung paraan po, sama-sama po silang na-feel ng Holy Spirit. So, yun po yung parang keyword doon, reverent pa rin sila in order na nasa Diyos. Yeah. Thank you po, Group 2. Group 3. Yan po, habang naglalakad po sila, a church member is diagnosed with a serious treatable illness. They announced to their small group, no, na in-announce po nila sa small group nila na hindi na kami magpapagamot. Kasi sabi ng Holy Spirit, magaling na ako, and kapag uminom ako ng gamot or magpagamot ako, parang kulang ako sa pananampalataya. Yan. So when their condition worsens, nung lumala na daw yung sakit nila, yung mga family members na ng kanilang mga worries, nag-aalala na sila, kinat nila yung mga communication, and yun daw, kiniklaim na yung family is tinitest daw sila ng kaaway ni Satan, no, para kung malaman kung ano yung gagawin nila sa sitwasyon na yon. So, sino po? Brother, yan. Ano po ang judgment sa scenario na to? So, yung judgment naman dito sa scenario na to, kahit na tinulungan na siya ng ka-church member niya, pero inayawan niya, no? So, dapat sana, ang ginawa niya noon, na kung tinulungan siya, at saka binigyan siya ng gamot, dapat in-apply niya para hindi lumala yung karamdaman niya. So, may babasahin ako dito sa James 2 verse 22. Ang sabi dito, you see his faith and his action. No? Work together, his action made his faith complete. So kailangan ginagawa natin. No, mahirap naman kung tinulungan na tayo ng ka-church member natin at saka binigyan na tayo ng gamot at saka hinayaan natin. So lalong lumala. So may sinabi pa dito sa 26, just as the body is dead without breath, to also faith is dead without good works. So kailangan trabahuin natin. Di ba? Kasi kung hindi natin ginawa, patay tayo sa harap ng Panginoon. No, kailangan may gawa at saka may kailangan gawin natin, no? Yung kailangan natin gawin para magiging matatag yung spiritual natin sa Panginoon.
Thank you po. Next slide, Brother Sam. Yan. So, tama po, no? Fanaticism. Ito po yung sabi, true faith does not require denying physical reality or rejecting God-given wisdom. Fanaticism here manifests as isolation, spiritual pride, and a refusal to listen to loving counsel, which directly violates the Spirit's call for wisdom and community accountability. So, mga kapatid, hindi po hindi po sa lahat ng bagay no na iisipin natin na test ayun no na alam po ng Panginoon din na yung tunay na kung meron tayong pananampalataya dapat nasa realidad pa rin tayo mga kapatid. Ito pong science, hindi po yan opposite ng Bible. In fact, science supports the Bible. So ito pong mga technology natin ngayon sa medicine, ito po ay padala din or inspired din ng Panginoon para tulungan tayo. Though, syempre po, ito po ay bunga ng ating kasalanan, kaya po may kamatayan, may sakit. Pero po, nandyan po ang iba't ibang instrumento ng Panginoon para tulungan tayo sa kung ano man pong karamdaman ng ating haharapin or hinaharap. Yan. So, may dadagdag pa. Sige po, next scenario, 6. Scenario 6, radical life change. Mga kapatid, maganda to. Makinig kayo. A corporate executive attends a church. So merong isang empleyado, hindi lang siya simpleng empleyado mga kapatid. We can say na siguro ito ay VP, director, or maybe mas mataas pa. Na umattend ng isang church meeting, pagsamba, At itong executive na to, naka-experience siya ng deep spiritual awakening. Revival, repentance, renewal. Parang ganun mga kapatid. Week after, itong executive na to, nag-volunteer pumunta sa HR, mga kapatid. Kasi 5 years ago, meron pala siyang ginawang kasalanan. Nagnakaw siya ng pera na hindi na-discover. Hindi na-discover. And then, after niya mag-confess sa HR, of course, HR, HR, tatanggalin ka agad. Terminate ka agad. At yung situation ng executive na to mga kapatid, termination with the possibility na makulong pa. Pero itong executive natin na nasa kwento, willing siyang magbayad ng mga ninakaw niya. Is it fanaticism or revival? Or inspired by the Holy Spirit? Alam na natin yung sagot mga kapatid, inspired by the Holy Spirit. Siguro kung i-explain ko kung bakit, ngayon kasi, yung mga tao, mas gustong magmukhang mabait kaysa talagang maging mabait. Naniniwala ba kayo doon mga kapatid? Why? Kasi itong executive na to, he could have just come back doon sa trabaho niya na mukhang mabait kasi nag-church siya. Diba? Pero hindi niya kasi ginawa yun. Merong na-transform dahil doon sa encounter niya na yun sa church, kagaya ng encounter ni Paul sa Road of Damascus, from Saul, the killer, to Paul, the apostle, servant of Christ, nagbago. May nabago mga kapatid. So, we can say na itong executive na ito ay talagang na-revive, na-renew, at nag-work yung Holy Spirit sa kanya. Siguro yung principle sa Bible is yung goodness ng Panginoon is leading or will lead us to repentance. The goodness of God will lead us to repentance. Yun lang yun mga kapatid. Thank you po sa magandang input. Next slide. Yan. So yung blueprint po, this mirrors the biblical account of Zacchaeus, no? Sa Luke 19:1-10. Yan. Fanaticism seeks attention or emotional highs. But the Holy Spirit drives deep. Yun nga po, no? Pwede na naman siyang bumalik. Parang mag-repent na lang siya sa sarili niya. Hindi niya nasabihin yung kasalanan. Pero iba yung tama, iba yung
ano ng Holy Spirit, yung nag-work talaga yung Holy Spirit sa kanya, kaya niya ginawa yon. Yung repentance niya, costly man, pero alam niyang yun yung tapat niyang gawin. This radical action produces the fruit of honesty, humility, and justice. Even kahit ikapahamak niya na yun, no, worse, makulong siya dahil dun sa ginawa niya. So, yun po yung isa talagang alam natin na driven by the Holy Spirit yung action. So, last group, anyayahan ko po kayo to... Yan. Habang nagde-decide po sila, a father of 3 has a vivid dream. Yung isa pong tatay, meron po siyang isang panaginip na nakikita niya po yung sarili niyang nagpipreach sa isang African village, no? Convinced that this is an absolute directive from the Holy Spirit. So, parang convinced na siya na, Holy Spirit, itong tumatawag sa akin. Ang ano pong ginawa niya, umalis siya sa trabaho niya and inubos niya yung savings niya para bumili ng plane ticket, aeroplano, papunta sa Africa, and tells his distressed wife that God will take care of her and the kids habang siya ay nasa Africa, nagpipreach. So he insists that delaying to plan or secure funding proves that he doesn't trust God. So kapag hindi daw siya pumunta or i-delay niya, para daw dinedelay niya din yung, or hindi siya nagtitiwala kay God. Kasi ano yun panaginip niya yun parang galing sa Holy Spirit yan. So sino po sa scenario 7? Ayan. Di ba po we believe that kung ano yung binigay ng Panginoon, we have to follow, di ba? Sabi nga po, we have to follow Jesus. Pero dito po kasi, yung keywords kasi dyan na iniwan niyang distressed yung kanyang wife. So sabi po kasi sa Timothy 5 verse 8, anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and worse than an unbeliever. So ibig sabihin, yung kanya po ay hindi po discernment ng Holy Spirit but of fanaticism lang dahil iniwan niya yung kanyang family na walang-wala at drain pa niya yung yung savings ng kanyang buong pamilya just because of the dream. Next slide po. Ayan, fanaticism po, bakit? While God calls people to missions, the Holy Spirit works with order, wisdom, and care for one's family obligations. Tama po yung nabanggit, no? Ni Sister Che. Ito po ay makikita nyo rin sa 1 Timothy 5 and 8. This scenario displays an impulsive, unbalanced zeal that bypasses spiritual leadership, ignores the wisdom of a spouse, and abandons primary biblical duties under the guise of faith. No? Actually po, parang ang ganda no? Parang nanaginip ka, tinawag ka sa isang tungkulin para mag-serve sa isang isolated place sa Africa. Pero po mga kapatid, madami po tayong dapat i-consider, no? Ito na po nabanggit niya sa 1 Timothy 5 and 8. And alalahanin po natin kung ito pong gagawin natin ay influence pa ba siya ng Holy Spirit or sa sobrang enthusiastic lang natin or ng pagiging zealous, kaya natin ito nagagawa. So yun po yung mahalaga mga kapatid, ma-distinguish po natin yung nagiging fanatic na ba tayo or influence pa ba tayo sa Holy Spirit. Thank you po. Next scenario. Ito pong next scenario ay inspired by the Holy Spirit. An elementary school teacher feels a sudden profound prompting during recess to pray for a coworker who looks visibly distressed. So dito po nakikita nung teacher nito, visibly distressed. No, tayo naman kasi minsan talagang pag nakita natin, physically, minsan makikilala natin na may problema yung isang tao. At siya po ay nagnais na ipag-pray ito. So balit hindi po sa panahon na siya po ay nasa class. No? Kasi sabi po dyan, instead of stopping class or making a scene in front of the children, the teacher waits until their lunch break. So, syempre nga naman, kapag ginawa niya yun during yung class, mag-ano yun parang, una-una, may interrupt yung classes niya,
And baka mag-ano pa yon, magkagulo yung mga estudyante at pag-usapan na bigla na siyang umalis. Si ma'am, ganito, bigla kaming iniwan, nagkaklase kami, pumunta doon, pinag-pray yung teacher namin. So parang hindi siya proper na gawin. Tinintay niya muna yung tamang panahon. Oo, kasi hindi naman siya emergency. Kasi, di ba, prayer lang naman. No? Kahit nga gabi pa yun, pag-uwi pa eh. Uwian pa, pwede pang gawin yun. So, kaya nga sabi niya dito, they approach the coworker privately, offer a listening ear, find out the coworker spent. Parents just pass away and ask. Biruin mo, tinanong niya, no? Hindi niya dinala doon sa maraming crowd, kundi sa isang secret place na kinausap niya na masinan. At inalam niya talaga kung ano muna. Yun ang maganda na ginawa niya, inalam niya muna. Kasi nung una, napil niya lang. Pero dito, talagang binigay niya ng time. No, na kausapin ano ba talaga yung naging problema and na-find out niya at alam niya ngayon kung paano niya tutulungan itong kanyang coworker. At yun ay talagang napakaliwanag na inspired by the Holy Spirit siya. Yan po. Yan. Maraming salamat po, Group 4. Next slide. Yan. So tama po, the Holy Spirit. This demonstrates the Spirit's attributes of self-control, gentleness, and order. Na mababasa rin po sa 1 Corinthians 14:32-33. The teacher acts on a spiritual prompting, but does so without causing chaos, neglecting their professional duty, or violating the boundaries of others. No, dahil po sa kanyang self-control na gawin po yun sa isang pribadong lugar, private moment. Ngayon po, parang mas na-prompt din yung coworker niya na mag-share. Actually, hindi niya po tinanong, talagang nag-share lang po yung coworker niya. And then, dahil dun po, parang nakapag-ministry pa siya. So, makikita po natin dito yung working ng Holy Spirit. Ayun po mga kapatid, nawa po ay natuto tayo, mas na laman natin kung ano yung kaibahan ng tayo po ay driven or influenced by the Holy Spirit rather than being a fanatic or an extremist. Sa atin pong message ngayon ay mas magdadive pa po tayo deeper sa topic na ito. Brothers. Yata. Sound check. Okay, so wala nang kakanta. Hello. Sa mga kapatid, ang dami natin ngayon Nakagulat. Sana yung mga iba. Maganda yung inyong discussion and I hope nakita nyo o na-determine nyo ano yung ibig sabihin ng fanaticism at hindi. So ang ating lesson ngayon is a true revival. Ang sabi dyan, peril of confusing the Spirit's work with fanaticism. Okay, so, nakano ba? So ano ibig sabihin ng fanatic? A person filled with excessive and single-minded zeal, especially for an extreme religious or political cause. Yan daw. So, nung nabasa nyo yan, kayo ba'y fanatic? O hindi? Pag sinabi nyo yes, naku po, negative yun. Baka matulad kayo dun sa kanina, mga senaryo. Yung fanatic na tao, napanood nyo nung nanalo yung New York Knicks? Nagrambulan sila doon, nagbasag ng mga gamit, nagsunog ng bus. Yung mga fans ng kalaban nilang team, yung Spurs, pinagbubugbog nila, inaway nila, dahil mga panatiko sila na fans ng New York Knicks. Alam niyo na ibig sabihin ngayon ng panatiko? Masama yun. Dahil halos magiging makakaano ka meron pang isang definition yan na magiging violente ka dahil ikaw ay super fan. Yan. Kaya huwag kayong maging super fan
Okay. Sige, sa pagpapatuloy natin mga kapatid, let's pray. Mapagpalang Diyos, kayo po ang may kaalam ng lahat ng bagay at ang kaalaman ay nanggagaling sa kalangitan. And I'm praying and asking for your wisdom to be upon your servant. Bless us, Lord, in Jesus' name, amen. So ngayon, nakikita ko minsan, sorry pero ito kasi yung real talk. Nakikita ko minsan, may mga kapatid na nag-aaway sa Facebook, sa wall, tungkol sa isang politiko na yung isa gusto niya yung isa gusto niya yung isa. Sabi ko, ano bang pinagtatalunan niyo sa mga politiko? Hindi naman nga kayo nabigyan niya hindi nga kayo nadalaw sa ospital ng politiko eh. Bakit pinag-aawayan niyo? Hindi nga kayo nabigyan ng baon ng politiko, bakit nag-aaway kayo? Hindi nga siya directly ang nagpapakain sa inyo, hindi nga kayo malutuan sa bahay. Bakit pinag-aawayan niya ang politiko? Nagiging fanatic na tayo sa pagsunod sa isang politiko na wala namang directly nagawang benefit sa atin. Nakuha niyo ba? Huwag ganun mga kapatid. Naka-live ba tayo? O yung nanonood dyan sa live, huwag ganun. Huwag kayo mag-away-away sa isang tao na gagawin yung super fan kayo na masisira niya ang relationship nyo bilang magkakapatid sa church o kahit sa bahay, kahit sa opisina. May mga ganun super fan. So ano yung fanaticism? As seen in the Pharisees and Sadducees, involves an unbalanced focus on minor issues which, while neglecting significant matters leading to self-righteousness and justification. Zeal and sincerity, though valuable, become dangerous when they control a person, often resulting in failure and harm. Pag nakakasakit ka na, dahil sa ikay panatiko, kahit tama at sinabi sa Biblia, pero mali ang pagka-deliver mo dahil sobrang panatiko mo at nakasakit ka, mali yun mga kapatid. Ganon nga si Saul mamaya meron dyan. So, wag tayo maging fanatics. Iba yung fanaticism, Doon sa, nakita nyo ba yung, eto, balikan natin. Single-minded zeal. Alam nyo yung zeal? Kasipagan. Pero single-minded. Iniisip niya lang yung kanyang sarili. Balik, makakasakit man siya, wala akong pakialam. Ayaw niyo sundin, wala akong pakialam, basta ako nagmi-ministry. Mali din yun. Isipin mo, kung nakasakit ka na, nagmi-ministry ka, is it an effective ministry? Oh. Hindi, no? So, fanaticism. Huwag tayo maging ganyan. Sa baba, fanaticism is defined as violent. Nakakasakit pala yun. Unreasoning or excessive enthusiasm, especially in religious matters. Ang sabi nung isang tatay, sabi nung anak, Tay, may sakit ako Sabado, bahala ka na muna dyan, magsisimba muna ako. Di mo lang nalutuan ng noodles at napahira ng malamig na bimpo para bumaba yung lagnat. Tapos napakain man lang ng malunggay na soup at saka nabigyan ng tempra. Anak, nandito yung mga gamot mo. Pag may kailangan ka, tawagan mo ako. Pero yung sabi ng tatay, bahala ka muna dyan, basta ako magsisimba. Huwag mo akong pakialaman, pagsimba ngayon. Tama ba mali? Nang isip niya ministry, single-minded zeal. Pero kamusta yung anak? Nakuha niyo ba? Zealous, masipag siya magsimba. Pero napapabayaan yung pamilya. That's wrong. And the person who is filled with such enthusiasm is a fanatic. Agoy, ang sakit. Kaya nga si Philip, alam niyo ba si Philip, na isang disciple ng Panginoon? Si Philip, after niya mag-ministry, umuwi yun ng bahay. Kinakamusta ang anak, ang family. Biblical yun, nasa Bible. Hindi yung maghapon ka na sa church. Hindi mo man lang, syempre, ganadong-ganado ka, maghapon ka sa ministry, pero yung family mo, pagdating mo, ay napapabayaan na. Hindi nakakamusta, ang asawa, kahit mabango, mabaho pa rin sa kanya. Basta nasa ministry. Naalala ko, nagsalita dito dati si Pastor Casimiro. Talagang pagdadating siya sa bahay pagod, nasisigawan niya asawa niya, pati anak.
Kaya isang beses, sabi daw ng misis niya, sabi niya, alam mo, pastor, sana naging membro na lang kami sa church. Hindi mo na kami mga pamilya. Kasi mas mabait ka pa sa membro kaysa sa pamilya mo. Nalungkot si Pastor Casimiro. Kaya binago niya yung kanyang lifestyle at pakikitungo sa family. Di ba? Fanatic. Masama. Oh, sabi dito sa babasahin natin sa true, ano nga yun? Revival, but the Holy Spirit is not for the human agent to work. It is to work and use the human agent. Hindi natin gagamitin ang Holy Spirit kung hindi yung Holy Spirit ang gagamit sa atin. So kapag ginagamit natin yung Holy Spirit, ang sabi ng kapatid, ang sabi sa family mo, bakit maghapon ka sa church? Bakit? May gawain doon. Ako'y ginagamit ng banal na Espiritu. Huwag niyo akong pakialaman. Pag sa gabi na, dumating ako dito sa tahanan, sa bahay, wala man lang naluto, ang gulo-gulo ng mga bata. Ganon. Galing ka sa ministry niyan. Maghapon ako ginamit ng banal na Espiritu, tapos pagdating ko sa bahay. Ayun nga ang tanong maghapon ka palang ginamit ng banal na Espiritu, bakit pagdating sa bahay, parang evil spirit na. Evil spirit na yung gumamit, hindi na Holy Spirit. Nakuha nyo? Sa church, Holy Spirit. Pagdating sa bahay, evil spirit na. Ang mga salita, ang ginagawa, mali-mali na. So, wag natin gamitin ang Holy Spirit. Yung Holy Spirit ang gamitin tayo dapat. Ano pang sabi doon? Because the enemy works with all his deceiving energies to make of none effect the deep movings of the Spirit of God on the human subject. Ang sabi dyan, gagawa ang kaaway para tayo lokohin na kahit alam natin na may ginagawa tayo sa Panginoon, akala natin na sobrang tama na at sipag natin. Watch and pray. Ang sabi, ang payo ng Biblia. Watch and pray. Ang dami kong gustong sabihin, pero maubos na. Nabasa nyo kanina si Paul. Alam nyo ba na pinipersecute niya yung mga Christians? Ang sabi dyan, Saul goes house to house, dragging out believers, both men and women, and imprisoning them, just like his artwork, yung nakalagay dyan. He does not spare the women in his zealotry, probably leaving many orphans or lost children in his wake. These actions lead the scattering of believers and they continue to testify their salvation. Binabahay-bahay ni Pablo. Hinahanap niya doon yung Christian na naniniwala kay Kristo at binibilanggo niya at pinapapatay. Ganon si Pablo dati nung hindi niya pa nakikilala ang tunay na Kristo. Yan sabi sa sulat ni Mrs. White. So, naikala ni Pablo na tama yung ginagawa niya. So ngayon, bakit nga ba si Pablo nagpe-persecute ng Christian? Ang sabi dito, Paul targeted early Christians because he was an intensely zealous Pharisee who viewed their claims about Jesus as dangerous blasphemy. Sang sabi, si Pablo daw iniisip niya na yung mga taong naniniwala kay Kristo, sila daw ay mga dangerous. Ano yung dangerous sa Tagalog? Mapanganib na tao. Kaya, mapanganib na tao, patayin. Ganon daw. Kaya si Pablo, hindi naman hinayaan ng Panginoon na maging ganon siya forever. Nakita ng Panginoon, masipag pala to si Pablo. Basta alam niya tamang ginagawa niya, gagawin niya. Kaya binulag niya si Pablo, ipinakita sa kanya yung tamang daan at pamamaraan ni Kristo at sumunod siya sa Panginoon. Ang sabi diyan, he fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Nalaman ni Pablo na ang pinipersecute niya pala ay Panginoon. Yung mga tao palang sumusunod, mali siya. Kaya yan si Pablo, ang example ng taong fanatic. Tama yung ginagawa, tama yung hangarin, pero mali yung implementation niya at saka pumapatay siya. So mali, fanatic. Tayo mga kapatid, pag may alam tayong idea na alam nating tama tayo at may iba tayong narinig na idea at alam natin na parang medyo tama yun sa atin, wag nating patayin yung idea nila. Dahil hindi ka naman parating perfect, hindi tayo parating perfect. Wag natin patayin yung idea nila. Mamaya tayo palang mali, silang tama. Nasubukan nyo na ba na magbukas kayo ng
magbukas kayo ng, yung painitan ng tubig, yung kettle, takore, tapos naiwanan ninyo. Tapos, ang sinisisi ninyo, yung anak ninyo, asawa nyo. Tapos naalala mo, ikaw pa lang nagbukas. Di ba? Iniisip mo na tama ka, pero ikaw pala yung mali. Kaya wag ganon. No. Di ba? Ngayon, ito, example to ng fanaticism and fanatic religion. Si Jim Jones ay leader siya ng isang religious movement. At alam nyo ba, itong si Jones, ang sabi niya, who had long believed the U.S. was in danger of imminent nuclear holocaust, had been searching for a place where his church would be safe during an apocalyptic event. Si Jim Jones daw ay naniniwala na magkakaroon ng nuclear madness at saka nuclear war sa buong bansa sa Amerika. Kaya ang sabi niya, saan ko kaya ilalagay ang aking mga member na safe? Madami siyang member. Anong ginawa niya? More than 900 people, many of them children, died in a mass murder-suicide in 1978 by drinking cyanide-laced punch at the order of cult leader Jim Jones. Ang sabi niya sa kanyang mga member, para maging safe tayo at hindi tayo madamay sa nuclear bombing and nuclear weapon na to, tayong lahat ay sama-sama magkaisa, wakasan na natin ating buhay. Kaya nagtimpla sila ng parang juice na merong cyanide. At uminom silang lahat, pati mga bata, 900 patay silang lahat. Ang galing na leader. Safe na safe yung mga member niya sa nuclear warfare, pero nag-suicide silang lahat. Fanaticism. Fanatic. Ang fanaticism, hindi ka dadalahin sa tama kung hindi parating sa mali at sa violent and murderous way. Kaya, ayan ang nangyari. Yung mga iba dyan, nag-injection sila. Yung mga bata, tinimplahan nila ng Kool-Aid. Kasi nung panahon na yan, uso yung Kool-Aid. Alam niyo pa ba yung Kool-Aid? Yung Kool-Aid, yun ang paborito naming merienda nung mga bata pa kami, kasama ng tang. Tinimplahan yung mga bata ng Kool-Aid na may cyanide. Namatay din yung mga bata. Alam niyo ba yung cyanide? Kung nalaman nyo at kung natatandaan nyo yung balita, dati sa may milk tea shop, na bumili siya ng milk tea, pagkatapos maya-maya ng isa'y namatay. Naimbestigahan na may cyanide yung milk tea. Hindi nilinis maigi nung store. Cyanide pala yung nakapatay. Wala pa isang oras, patay na yon. Dahil sa cyanide. Yun yung ininom nila, cyanide. Kaya namatay sila agad, walang naligtas. Fanaticism. Kaya winawarningan tayo ni Mrs. White na be careful with fanaticism. Next, ang sabi dyan sa babasahin natin, if the one blessed becomes negligent and inattentive and does not watch unto prayer, yan ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, watch and prayer. If he does not lift the cross and bear the yoke of Christ, if his love of amusements and striving for the mastery absorb his power or ability, then God is not made the first and the best and last in everything. And Satan comes in to act his part in playing the game of life for his soul. Alam po ninyo, walang ibang balak si Satanas sa mundong ito kung hindi idamay tayo niya doon sa dagat-dagatang apoy. Yun lang ang goal ni Satanas. Kaya pag nakita ka niya nagbabago ang buhay mo, humanda ka dahil dadating si Satanas. Ayaw niya na doon ka pumunta kundi makasama sa dagat-dagatang apoy. Watch and pray. God, let us make God the first, the best, and last in everything. Parati tayo manalangin mga kapatid. Alam niyo kung bakit sinabihan tayo na watch and pray? Kasi mahilig tayong mag-petiks-petiks minsan sa pananampalataya, sa pagbabasa ng Biblia, sa devotional, sa prayer. And when Satan sees na petiks-petiks tayo sa pananalangin, papasok na si Satanas. Petiks-petiks ka sa gawain, papasok na si Satanas. So that is what you call the fanaticism. So I pray mga kapatid
na humingi tayo ng tulong sa Holy Spirit na ma-discern natin yung tama, balance, and correct, and proper na pagsunod sa religion, sa ating ginagawa, sa ating ministry, at tulungan tayo ng Panginoon. Madali lang ma-detect ang fanaticism. Kapag extreme ka na sa lahat ng bagay, you are being fanatic. Ano ibig sabihin ng extreme? Extreme ka na baliwala na sa'yo Sabat. Extreme ka na hindi nakakabigay ng tithes. Pero nandito ka pag Sabado. Wala na. Extreme ka naman sa tithes. No? Ano ibig sabihin na extreme ka naman sa tithes? Ibig sabihin, kahit na ipangutang mo yung tithes, kahit na yung iba sabihin mo, eto hindi nagta-tithes, ako nagta-tithes, nakatingin ka na sa iba, extreme ka na yan. Fanaticism yun. Lahat ng bagay na extreme, fanaticism yun. So have a balance and meaningful na ministry and service sa ating Panginoon. Hello. Tayo po ay dadako sa ating tithes and offering. Ating basahin po sa Malakay 3 verse 10. Sabi po dito, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukan ng Panginoon ang mga hukbo kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kung tayo daw po ay tapat na nagbibigay ng mga ikaput handog, ay ibibigay niya ng umaapaw at siksik. Mararanasan din natin ang pagpapala ng Panginoon kung tayo ay malayang nagbibigay ng ating mga handog at ikapu, maging sa ating mga pinansyal, spiritual, at maging sa ating mga physical. Yan po ay ipapagalob ng ating Panginoon kung tayo po ay nagtatapat sa pagbibigay ng ating mga handog at ikapu. Atin na pong ibigay ang ating mga handog at ikapu sa ating harapan.
Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, nandiyan ka sa taas-taasan ng mga langit. Kami po'y lubos nagpapasalamat sa hapong ito. At narito, Panginoon, ang aming mga handog at ikapo. Inyo pong basbasan ito para sa ikalalago ng aming mga gawain sa iglesia at sa katatapos ng gawain, Panginoon. At pagpalain ito, Ama, at kayo ang Panginoon naming Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat ng ito. Ito pong aming dalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so i-announce na po namin yung mga naka-perfect at naka-one mistake. Lahat po ng matatawag ko, inaanyayahan ko pong pumunta dito sa harap para may bibigay po na kami na simpleng token. Okay, ang unahin ko po yung mga naka-one mistake. So, punta po tayo dito sa harap. Si Brother Willie. Willie Zanidad. One mistake. Sunod po si Sister Cheryl. Tapos meron po dito, hindi po ako sure kung sino kasi ang nilagay niya lang po, GPA. Sino po si GPA? GPA. Okay, GPA. Okay po. Okay, susunod naman po na aming tatawagin ay yung mga naka-perfect score, 10 over 10. Si Brother M. Marzan. Ay, picture. Okay, picture daw po muna yung naka-one mistake. Okay, yung mga naka-perfect score po. Marzan. M. Marzan. Tapos si Miss Amer Christine Realizan. Okay, maraming salamat po sa pag-join sa ating quiz. So, sa susunod na Sabado po ulit, meron ba? Okay. 22, chapters 22 to 23. Ay, yung answers. Sige, ipakita na po namin. So, yung sa number 1, when Abraham moved into the region of Negev, where did he stay for a while? Letter B, Gerar. Next, what did Abraham say about Sarah when he arrived in Gerar? Letter C, she is his sister. Number 3, what did Abimelech give to Abraham when he returned Sarah? Letter A, sheep and cattle, male and female slaves. Number 4, how did God warn Abimelech that Sarah was Abraham's wife? Letter B, through a dream. Number 5, what will happen to Abimelech if she will not return Sarah? Letter C, he and all who belong to him will die. Number 6, what happened when the Lord fulfilled his promise to Sarah? Letter B, she gave birth to Isaac. Number 7, how old was Abraham when Isaac was born? 100 years old. Number 8, why did Sarah tell Abraham to send Hagar and Ishmael away? Letter B, Ishmael was mocking Isaac. Number 9, what is the meaning of Beersheba? Letter A, 2 men swore an oath. And number 10, what did Abimelech envy call the commander of his forces said to Abraham? Letter A, God is with you in everything you do. Okay, maraming salamat po. Para po sa ating closing song, tayo pong lahat ay tumayo at awitin ang Adventist Youth. Sige, okay. Adventist Youth, ready, sing. Adventist Youth, are we from every land and sea. Together we pray and work and play in happy harmony. We have a faith to share with others everywhere. A message of love from God above to show the world we care. Adventist Youth, Adventist Youth.
all sing to him. Let's pray. Mapagpalat mahabagin naming Diyos, kayo po ay napakabuti sa amin sa buong araw ng Sabat. At kami po ay sinamahan ninyo sa lahat ng bagay. Ang aming dalangin ay nakapagbigay nawa ng kapurihan sa inyong banal na pangalan kung ano pong mga services and ministry na gawa namin sa buong maghapon. And help us to keep the Sabbath holy until sunset. At kung ano po ang aming mga plans and mga errands for this whole week, wag po namin kakalimutan that you will be the first, the best, and the last of everything. Thank you for your mercy and grace. In Jesus' name, amen.